Talamak na naman yung pagpo-post ng mga OLA agent na nakadami account ng mga nabiktima nito mga abusadong OLA sa mga social media dito sa lalong-lalo na dito sa Facebook, no. Talagang ang dami niyang pinost, no, at tulungan natin yung mga biktima ng mga OLA agent na ito na ipinost sa Facebook. I-report natin sa Facebook para mawala yung kanyang account at kung paano yun ay panoorin ng video ito. Pero bago ang lahat, ay maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo at nagustuhan niyo ang video ito, ay paki-like na lang po at share niyo na lang sa iba para makatulong tayo sa ibang mga OLA victims kung paano lalabanan ng at sa tamang paraan kung paano haharapin yung mga ganitong klase ng mga suliranin at i-hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So yun nga, halos 30 katao ang ipinost ng isang OLA agent na nakadami account ngayon dito sa FB post na ito. No, ibigay ko yung link dito sa mga descriptions ng ating mga social media. Dito sa aking YouTube channel, sa description, sa Facebook, lalagay ko rin yung link. Sa TikTok, lalagay ko rin yung link para mas madali nyo ma-access at may report etong dami account na walang picture o profile picture at tanging mga OLA victims na nagkaroon ng utang at tinatawag niya mga scammer at scammer na mga online at estapador daw. No, pakita ko sa inyo yung pangalan, no, at yung isa sa example nung 30 OLA victims na ipinost sa isang OLA agent na dami account yung gamit. Okay? Pakita ko sa inyo example. Ayan, no. Ano yung pangalan niya? Ria Loma. Baka kilala niyo itong tao na ito na si Tint. Takpan natin para sa kanyang karapatan. Okay? Pati yung number po niya pinost nung OLA agent na nakadami account. Then, dahil sa ginawa nitong pagnanakaw sa mga kumpanya, pakiiwasan ng tao na ito. Dahil isa siyang online scammer. Kasalukuyan siyang pinaghahanap sa kasong estapa na isasampa sa kanya. Ipopost namin ang kanyang litrato sa upang mapadali ang paghahanap sa tao na to. Lahat ng kakilala niya sa FB ay aming ipipm kasama ang kanyang litrato at ID para mahinto na siya sa kanyang kalokohan kasama ang kanyang mga kasabwat. Salamat. Nagpasalamat ka pa, pinaya mo na yung tao. Ang galing din ng mindset mo, all agent. Kung talagang matapang ka, pakita mo mukha mo. Hindi yung lugi eh. Lugi yung mga biktima na ipopost mo, pahiyain mo. Hindi lang nakapagbayad, di ba? Tapos, masama pa nun, mga legit na mga ID pa yung mga ginamit. May mga senior citizen pa rito na ipinost din itong all agent, no? Tignan nyo na rin para baka makita nyo, baka mamaya nakapost na kayo. Then, the reality ito, no? Bigyan ko lang kayo ng advice, counting advice bago na kayo tumuloy sa kung paano i-report itong Facebook page o Facebook dummy account ng all agent, okay? Etong mga pagpo-post nila ng mga OLA victims, wala tayong magagawa dyan. Pag trip nilang i-post kayo, ipopost kayo ng mga yan. Ang magiging problema lang is, depende kung madaling makita at depende rin kung medyo matagal mahanap. Kasi hindi naman siya agad-agad nagre-reflect o nakikita, kunwari tayo, nahanap natin sarili nating names, di ba? Ito maaaring possible na makita kung hinahanap niya o sinesearch niya sa kanyang algorithm para makita niya agad. Maaari niya makita sa mga Facebook pages, Facebook groups, sa mga buy and sell, and then sa mga barangay pages, kung saan yung address niya o kung yung ibinigay niyang mga impormasyon doon sa mga OLA na in-applyan niya. Pero itong mga OLA agent, no, by my experience, no, hindi talaga siya basta-basta nakikita, maliban nila kung talagang i-deep research mo siya, okay? Pero kung mga kaibigan nyo na search o nakita, yan po yung paraan para makita niyo at ma-report nyo. Humingi po kayo ng mga tulong dyan sa mga kaibigan nyo once na nakita nila o nagko-comment sila sa mga Facebook pages ninyo. Napahiya kayo, pwede nyo humingi ng tulong sa kaibigan nyo, i-report. And then kung paano i-report, ganito po. Pakita ko sa inyo, ayan, di ba po, meron po diyang 3 tuldok, kagaya ng ginagawa natin dati, sa may tabi ng add friend, 3 tuldok, pindutin, and then papasok po sa report profile, pindutin po yan, yung report profile, then, what do you want to report? Yung dalawang po yan, report niyo is yung something about this profile, okay? And then, why are you reporting this profile? Then, piliin po ninyo yung bullying, harassment, or abuse.
How is it bullying, harassment, or abuse? Then, piliin nyo pa rin yung bullying and harassment. Then, who is being harassed is, I don't know din kasi hindi matagal natin kilala, tumutulungan lang natin sila na mawala yung mga post ng FB page ng OLA agent na yan. And then, you're almost to submit the report then, report details din, sasabit nyo kung okay ba yung report nyo, kung tama ba sa mga pinili nyo o pinindot ninyo. Then, after that, sasabit na, thanks for reporting this profile, tapos magdedesisyon na po si Meta na kung tatanggalin niya o hindi, kung tama ba. Kasi kung pa-isa lang po, maaaring hindi mapansin. Pero kung marami po yung magre-report, mas madaling magkaroon ng success o 100% na matanggal yung Facebook page o yung Facebook account ng OLA agent. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako mga ka-Johnny, na ano pong OLA yan? Mostly naman sa mga OLA agent, mga dami accounts na gumagamit ng ganyang pamamahiya at depth shaming on social media, hindi nila babanggitin, hindi nila ilalagay sa mga info nila kung anong OLA yung pinagtatrabahuhan nila. Tandaan niyo yan, ha? Hindi yan basta-basta naglalagay. Meron lang mga susyunga-syunga ng mga OLA agent, no, na medyo madaling mahuli sa sariling post niya, nilalagay yung app. Okay? Meron mga ilan pero hindi lahat. Mas marami kasi talaga sa kanila yung mga tuso ng mga OLA agent na hindi sasabihin kung anong OLA sila. Basta ipapahiya ka lang nila, sasabihin ka na ng scammer, ipopost ka nila sa mga Facebook comments, sa mga kaibigan ninyo, sa mga companies na pinapasukan nyo. Pwede. They can do things na hindi natin gusto. Pero tandaan ninyo, tayo ang may control. Kung nasa inyo na yan, kung gusto nyo, kung sa kanila makita nyo nakapost kayo at sinisave nyo for the screenshots, for the proof of evidence, kung nais nyo mag-file sa PAOK, sa PNP, sa NBI, sa SEC, that's a very big evidence na talagang katunayan na namamahiya itong mga abusive OLA. Okay? Then, nasa inyo yung control nyo yan eh. Kung gusto nyo, deadma lang. Wala naman tayong magagawa. It's up to your decision. Hindi ko kayang salungatin kung ano man yung gusto nyo gawin sa sarili niyo, kung ano man yung decision nyo, kung gusto nyo magkaroon ng justice, it's up to you. Pwede kayo lumapit sa mga ahensya ng gobyerno, pwede kayong mag-deadma na lang, i-report nyo na lang, huwag nyo pansin. It depends on you, ha. Tandaan nyo, hindi ko kayo hinihikayat na gawin lang yung mga bagay na gusto nyo lang gawin. Pero it's up to you kasi hindi natin na saklaw eh. Okay, ulitin ko. Pero pwede nyo i-report sa Facebook page yung gano'n para matanggal yung mga posts na nakalagay dyan, matanggal yung account, that's it. Mawala naman yan. Pero ano yan, no? Depende rin yan. Kung marami nagre-report, talaga mawawala. Hindi katulad yung sa akin, taon na, almost 2 years or 3 years na yata na doon. Pa rin, nakikita ko pa rin kasi nga wala masyadong nagre-report. Ako lang yung lagi nagre-report. Then, the problem is, hindi kasi ako masyado tinutulungan eh. Para sa akin, okay lang yun. Kasi para sa akin, bahala kayo dyan. Kung trip nyo, pahiya nyo ako. Wala naman. Alam naman kasi ng lahat, ng karamihan na ngayon, na kapag may nagpo-post ng ganyan, kasama ang inyong picture at yung inyong ID na pinagdidikit sa ganyan, alam na galing sa mga online loans na abusado at namamahiyayan. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli.